Mga titos, mga titas, pakinggan natin si Anjo Iliana. Okay yung sinabi niya kay BBM. Pinuri niya eh. Magaling. BBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Ano, BBM? Poncio Pilato ka? Sabi ni Anjo. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nas Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. O ito, ang didiscuss natin, yung nangyaring protesta, yung September 21, yung Sunday. Excuse me, Tuesday ngayon mga kababayan ko. Yung kay Chavit, maybe tatakal ko na mga siguro itong week na to or next week na lang. Ito mga kababayan ko, yung nangyari yung rally nga, medyo madugo mga kababayan ko. Hindi ko alam kung pwede ko ipakita yung ano, siguro yung mga pulis, yung binombomba, yung mga realist, nagarally mga kababayan ko. Na-infiltrate mga kababayan ko yung ibang mga nagarally. Sa EDSA naman, may konting komosyon. Sa Luneta, ayos naman. May komisyon din ba? O meron din konti. Dahil iba kasi pinaglalaban nila. Dapat kasi magsasanib puwersa. Dapat walang kulay eh. Nagkaroon na ng kulay mga babayan ko. Sa Liwasan Bonifacio po, may nagsalita pong madre. Okay na sana yung pananalita niyo. Aba, yung malapit na siya matapos, ang sabi niya, mga naando lahat po, mga Duterte supporter. Ang sabi ng madre, mahalin natin si BBM. Ayun, kinuyod mga kababayan ko. Siguro yung si sister, wrong place at wrong time. Ewan ko lang kung may video, pakita ko lang mamaya. Ito mga babayan ko, yung PWD, hindi ko na alam kung may diferensya sa pag-iisip si Choloy. Choloy ba to? Kukunti na naman ang nire-request niya, napakalit na bagay lang naman, di ba? Tapos, nahuli po siya mga kababayan ko, hinuli po siya ng mga alagad ng batas eh. May mga nasaktan na pulis I think 72 or 80 ng mga sugatan. And then, na-aresto, halos mga kabataan na-aresto. Alam niyo ba, may 11 anyos na na-aresto. Minor de edad. Ang pinakamatanda ata sa kanila, 17 years old. I don't know kung may mga 20 plus ha. Ang sabi nila, na-influensyahan sila na isang rapper. Hip-hop gangster daw yung mga grupo nila mga babayan ko. O ito muna kay Cheloy, kay Choloy mga babayan ko ha. Tingnan nyo, kawawa naman o. Hindi mo siya kasama sa grupo, nakapula siya, kasi yung mga kabataan dyan, yung mga namato, mga nakaitim at saka nakamaskarat na nakabonet pa nga eh. Ito na. Boss, ano boss? Ibaba ang presyo ng fishball. Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball. Kwek, calamares. Ayan na. Huli. Nahuli siya. Hinuli siya mga kababayan ko. Yung iba kasi, yung mga ibang pulis, basta dampot lang. Pero, yung mga nadampot nila, legit naman kasi, tinandaan nila yung mga kasuutan nila, may mga print silang mga may mga print na sa t-shirt nila kaya na-identify nila kagad. O yun, nasa may NPD ngayon yung mga nahuli mga bata, yung mga magulang nakikiusap na i-release. Marami sila pong na-damage mga kababayan ko paano gagastosan ng gobyerno ng Maynila yan. Pati ba naman traffic light kinursunada nyo? Dapat mapayapa nga. Huwag tayong, ang sabi ko, dapat mapayapa Pero, hindi natin sila masisisi sa sobrang galit siguro, mga babae. Pero, pati ba naman ng traffic light, tsaka yung mga signages sa Maynila, sa may bandang rekto, sinira nyo. At ito pa mga kababayan ko, ewan ko lang kung, hindi ko napapakita kasi parang may batuhan Pati ba naman ang Sogo, pinasok nyo? Kayo mga nagarally kayo, mga infiltrator kayo, mga gangster kayo, ang sabi nga sige, medyo papaboran ko si
si Auntie Claire, mga tulisan, mga kababayan ko. May mga molotov bomb, tapos may mga bato. Hindi, na-outnumber naman sila ng mga pulis. Kaya lang, marami nasaktan mga kababayan ko. Yung Sogo, ang Sogo Hotel po yan. Mga nagdi-date lang naman yung mga magkasintahan dyan. Maraming nagpapahinga. Mga nagbebemba. Ay, wag na nga. Sabihin sana Tapos guguluhin yun. Yung bolt pa ng Sogo, ninakaw nyo pa. Ay, nahuli naman yung nagnakaw ng bolt Madami establishment na mga nasira. Kaya, ewan ko lang kung mababayaran nyo yan. Sino ba yung mga nanira niyan? Yung mga magulang naman, mga isang kahigtuka lang mga babayan ko. Di ba? Papakita natin ewan ko lang kung yung sa Madre, kung pag hindi sa ibang topic natin, yun dito. Sandali lang Ito mga babayan ko, yung video ng Madre na sister, kung nandun naman ako, hindi naman kita mumurahin Kasi alagad ka ng Diyos. Pero, you are in the wrong place, wrong time ka. Ito nangyari Kailangan na po natin magkaisa. Maging liwanag po tayong lahat. Pag tayo pong lahat ay liwanag na nanggagaling sa may bulungan ng ating puso. Matutunaw po ang dilim. Sa kaya po, ang hinihiling ko po sa inyo ay unconditional love. Mahalin po natin si BBM. Ayun, nagalit na. Nagalit na. Mali na puntahan mo Sister, mali na puntahan mo lugar. Dapat, maybe sa Luneta ka pumunta or doon sa EDSA, sa EDSA Shrine. Andun, may mga halo doon, may mga pinklawan, dilawan doon, at saka mga left-leaning. Ang left-leaning, for the first time, after 53 years mga kababayan ko, kinampihan nila si Marcos na wala raw na ebidensya na sangkot si Marcos sa mga insertion na yan. After 53 years, si Jokno, si Shell Jokno ba yung congressman na yan ng Akbayan, wala raw sila nakikitang ebidensya na malilink si BBM dyan sa lintik na flood control project na yan. Pinirmahan niya, hindi niya binabasa. Ang sabi ni dati Supreme Court Justice Antonio Carpio, vinito nga niya, for example, 500 billion pesos ang flood control project. Nagbawas lang si BBM ng 100 billion. O di may 400 billion pa. Anong klase yan mga kababayan ko? Di ba? Kaya sister, dati binoto namin si Marcos. Marami kaming nabudol. At saka yung nanonood dito ngayon, maraming nabudol na mga OFW, mga taga Maynila, mga taga Caloocan, mga taga Laguna, na inaakala namin nila na babawi ang mga Marcos. Ultimo kapatid niya si Amy Marcos nagsisisi. Ito mo, after 36 years, nakabalik sila. Tapos, yung ginagawa ni Marcos ngayon, wala. Incompetent, weak. Kaya, ang suggestion ko na lang sa iyo, Pangulong Marcos, sige, tapusin mo na yung mo. Total naman, aanga-anga ka Gagawin mo lang yan after na nalaman mo may mga corruption pala. Ang tagal-tagal na yan. Lumala yung umupo ka. Sige, sabihin natin may mga corruption din dyan. May mga flood control na mga nangungumisyon. Pero grabe ngayon, dati-dati is milyon piso lang ngayon, bilyon piso na. Lintik mga kababayan ko. O tuloy pa natin dali lang, konti na lang. Galit na galit tinanggal na yung mic.
To the rescue ng mga BBM vloggers. Tingnan mo itong mga DDS na to. Walang patawad, pati madre pinatulan. Syempre, ikaw vlogger ka na bayaran, na BBM. Syempre, may mga pakiramdam naman din yan, mga taon din yan. Ako siguro, sasama rin yung loob ko. Di ba? Against kami kay BBM, tapos sasabihin mo, mahalin natin si BBM. Mali yan, sister. With all due respect. Kasi may naging kaopisina akong madre, kaya ginagalang ko mga madre. Pero, mali ang pasok mo. Hindi ka dapat pumunta dyan last Sunday. You have to go, dapat nagpunta ka na lang sa EDSA o sa Luneta, sister, ha? Yun lang aking masasabi. Sige, tingnan natin kung ano pang ginawa, ha? Mga kababayan ko, pinagmumura yung madre nga eh. Buti wala naririnig mga kababayan ko. Yung kay Vice Ganda naman, galit na galit din si Vice Ganda. Aba, hinuhubog si Vice Ganda na labanan daw niya tumakbo ng presidente si Vice Ganda laban kay Vice President Sara Duterte. Wala. Maski sino ilaban nyo. Unless talaga, kung hindi tatakbo si BP Sara, malamang, hindi ko lang kung sinong tatakbo, ha? Pero tatakbo yun si Sara. Pero kung sakali nga may mangyari, na bumaba itong si BBM, successor, next in line si BP Sara, pero hindi niya gagawin daw. Bababa rin siya ng pwesto. Kasi baka sabihin, nag-take advantage nga yung tao. Kaya kayo mga left-leaning kayo, after 53 years, so grabe, no? Uulitin ko, Auntie Claire, may sinabi ka pala. Iba-iba yung mga pinagsasabi mo. Kanina, yung sino ba may pasimuni ito? Sino ba gustong pumalit kay Pangulong Marcos, sinasabi ni Auntie Claire? Abogado ko pa naman. Siyempre, pag incapacitated ng presidente, kung namatay, sino papalit? Hindi ako abogado, pero ang papalit, siyempre, ang BP. Sunga. Stupid. O ilang mga babayan ko, ha. Paki-like and share lang, ha. Tsaka paki-subscribe. Grabe si, super typhoon na Nando. Nasa Laguna kami, ha. Ang bagyo mismo talaga is sa may parting norte. Sa may Babuyan Island. Grabe yung hangin kanina rito. Magmula nung alauna ng hapon, bugso yung hangin. Ayun, naputo din sanga ng puno ng durian namin. Mabuti na lang, di ako maliliit na sanga, pero mabuti umilag kami. Nakailag ako kanina. Ngayon lang mga babayan ko, mag-iingat kayo. Hindi ko lang kung kailan aalis si Nando. Baka kanina hapon, baka nakaalis na patungong Taiwan na yung mga babayan ko. Maraming salamat po at mag-iingat kayo. Bye!